Hello guys! Welcome back to my channel nga pala. So this is Rose again. So if you're just new here, so please don't forget to subscribe, paki-like and share na din po. So ngayon may babala ang mga GoTime users na careful po kayo sa pag-click ng mga text dahil naglipa ngayon ang mga text scam dahil may mga biktima ngayon no na kiniklik nila yung mga links and then kasi nga may magandang offer para sa kanila no. So by the way, ano nga pala ang GoTime bank? GoTime Bank is a digital bank in the Philippines na nag-o-offer ng mga iba't ibang mga services no, tulad ng savings, shopping rewards, free bank transfers, may 24/7 din silang customer service, may personalized Visa debit cards, may easy account opening, convenient banking, at marami pa pong iba. So pinupuntirya nga pala ngayon ng mga scammers ang mga users sa GoTime at ilan sa kanila ang nawala ng pera dahil sa pang-scam. So let's watch this one po kung bakit sila na-scam. Paalis ng bansa para sa international coverage ang journalist si Bienda Calanyo. Pero bago umalis, dumaan daw siya sa mall para mamili ng pamasko gamit ang kanyang card sa GoTime Bank. Habang nasa mall, bigla raw nag-text sa kanya ang GoTime at sinasabing pwede niyang i-claim ang 2,000 pesos kapag i-click ang link sa text. Bilang Giorno, alam naman daw niya ang mga scam pero naisahan pa rin siya. So kung makakatipid ka sa halagang 2,000 na gift certificate, doon ako nadali. So hindi ko na inisip na dapat tignan ko sa app. Hiningan din daw siya ng one-time password o OTP, saka ipinalagay sa website na nasa link. Kung titingnan, mukha raw itong lehitimong website ng GoTime. Yung website na imitation ng GoTime, then sinend ko yung OTP, then after ng OTP ko malagay, yun na, dali, 11,800. Maging ang isa pang GoTime user na si Chad Dobo na engganyo rin sa 2,000 voucher na itinext din sa kanya. Na-check ko po yung GoTime Bank, so akala ko po legitimate. Mali ko din po, hindi ko rin po talaga na-check ng maayos. Nakuha ng mga scammer ang 24,700 pesos na laman ng kanyang account. Pambayad sana niya yan sa ospital ng kanyang nanay. Ginagamit ang GoTime Bank bilang isang debit card para sa hassle-free na pagbabayad sa tuwing namimili. Patok din daw ito sa mga mahilig mag-travel dahil nagagamit din ng GoTime abroad. Nasa 5 milyon ang subscriber ngayon ng GoTime Bank, kaya pinag-iingat ng PNP Anti-Cybercrime Group ang publiko sa naglipa ng mga scam gamit ang text message. Hindi na to bago. Nagiging talamak siya ngayon kasi syempre nga Pasko, so lahat ng mga scammers ngayon gagawa ng mga paraan. Kokopyahin nila ang mga official link, pero yung link na to, bogus to, fake to. Lumang estilo na raw ito na ginagawa ng pang-scam sa mga virtual wallet app. Naglabas naman ng babala ang GoTime sa kanilang social media account. Ayon sa kanila, hindi sila nagpapadala ng mensahe na may kasamang link. Agad din daw i-report sa kanila kung sakaling may mapansin kahina-hinala. Nagbabalita mula sa front. So yun nga pala no. So even if alam na natin na wag talaga nating pindutin yung mga links, pero sometimes kasi para bang naiengganyo tayo dahil sa mga magagandang offers. But always remember po, pag naghihingi na po ng mga OTPs, yun talaga ang sinasabi ng mga taga-bangko na don't give your OTPs nga pala no? So always tandaan po natin para di po tayo mabiktima, and also ingat po palagi no? Kung sakali man in doubt kayo, so wag na po ninyong pindutin yung mga links no? So again, babala ito sa mga GoTime Bank users, so please ingat-ingat po tayo palagi. Thank you so much for watching guys, and I hope to see you again in my next vlogs, and please don't forget to subscribe para aware po tayo sa mga pangyayari at sa mga iba't ibang scams. Bye bye!